Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ang sentro po ng Typhoon Yolanda ay yung town namin ni Father Knox. Hindi po yung Tacloban yung center. Yung sentro po ng Baguio ay yung Giwan, Eastern Samar sa amin. That time, ako po ay nasa northern part ng Eastern Samar. So, sa lugar na iyon, wala pong gaanong bagyo. And I think everything was okay. Everything was okay. Yun pala, sirang-sira yung town na iyon. Yung Giwan. Pumunta po ako sa town namin 3 days after typhoon. From Hernani, sirang-sira talaga tapos may mga patay sa daan. Nagmotor lang ako eh. Pagdating ko sa aming town, ako, mayaman man o mahirap, pantay lahat. Lahat sira. Ang town namin, kawawang kawawa. Ang dami pong nasirang bahay, ang daming nasirang buhay, ang daming nasirang mga gamit, ang daming nasirang sasakyan, tindahan. At isa lang po ang na-realize ng marami. Lilipas ang lahat. Well, kinikwento ko po ito sa inyo dahil ngayong araw, yung gospel natin, yung last part ng gospel ang sabi, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Bagay, kapangyarihan, kasikatan, kayamanan, buhay, lilipas yan. Lilipas yan. Today, Jesus would like to remind us of one thing, only that will not pass away, ang kanyang salita. His words, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay walang expiration. Imagine from ang tagal na hanggang ngayon. Patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon. Patuloy tayong ginaguide ng Panginoon. Patuloy tayong sinusustain ng Panginoon until today. Until today. Ilang bagyo na, ilang lindol na, ilang iskandalo na sa simbahan. Pero buhay pa rin ang simbahan, buhay pa rin ang salita ng Diyos. Kaya kung mayroon man tayong dapat panghawakan sa buong buhay natin, ito po yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. I guess isang hamon sa atin today ay patuloy na mas kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi nga ni St. Jerome, ang kamangmangan sa salita ng Diyos ay kamangmangan kay Kristo. Sana mas makilala natin ang salita ng Diyos na si Kristo at sana panghawakan palagi natin ang salita ng Diyos.